Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pagkatapos ng hearing ay pumunta ako sa labas para kumustahin si Audrey. May iniasikaso akong kaso na gusto niyang isampa laban sa asawa nito. Alam kong nagkita na kami ng ilan kong mga kaibigan, pero ngayon lang ulit na buo matapos ng ilang taon. Mananalo dito si Atasha. Sabihin na nating mag-hire sila ng pinakamagaling na abogado, pero ang ebidensya ay hindi maaaring paikutin at pikiin. Besides, panalong-panalo dito si Atasha, hindi ba? Diyan nga siya nakilala. Wika naman ni Atom. Ngayong matatanda na kami at may sari-sariling pamilya, ay nagkakasama na lamang kami tuwing kailangan. Tuwing may espesyal na okasyon, tuwing may problema ang isa sa amin. At masaya ako na nangyari ito kahit pa may pinagdaanan kami noon. Ganoon pa rin ang naging samahan namin sa ngayon. Salamat sa inyong lahat. Lalo na ikaw, Atasha. Salamat. Naramdaman ko ang mainit na palad ni Audrey sa aking kamay na nakapatong sa aking hita. Kitang-kita ko ang sakit na nararamdaman niya. She is a fuse. Ipaglalaban kita. Matapang kong saad sa kanya. Katulad noon, kung paano ako nanatili sa tabi nila. Katulad noon, nung kami ay nag-aaral pa. Katulad noong pinili kong protektahan si Divina laban kay Mara. Tumango naman ito sa kanya at nakikita niyang naluluha ang mga mata nito. Tila ba makakampanti siya sa kasiguraduhang sinabi ko, "This is my life and this is my job." Kailangan niyang maging matatag. Dahil ako ang poprotekta sa kliyente ko. Ipaglalaban ko sila. Sa trabaho kong ito, tila ba nakapalob na sa sistema ko na hindi ako pwedeng manghina dahil ako ang sandigan ng mga taong inaapi. Kanino ko ibubuhos ang kahinaan ko? Sino ang sandigan ko? Sino ang kakapitan ko? Kuya Victor? Gulat na sambit naman ni Divina. Kaya napabaling ako sa gilid ko. Naroon ang grupo ni na Victor, kasama ang mga dating kaibigan nito. It was also a time for them to gather tonight. After my dad's incident, hindi ganoon pinokos ko ang mga taong iyon na nangyari matapos daw siyang magising. But Mara, she was furious about why they had to make all the plans just for me to come back. Nainis siya ngunit wala rin naman siyang magagawa. Unti-unti kong ipapakilala sa kanila si Lucia. Kailangan kong paghandaan ang bata. Kailangan ko ring paghandaan ang sarili ko. Nahihiya ako. Hindi ako naging mabuting ina. Nahihiya akong ilabas si Lucia dahil alam kong kulang na kulang ang binigay ko sa kanyang pag-aaruga. Mahal ko siya. Is to work until have to energy so I can provide everything for her. Na alam kong hindi talaga niya gusto. Pinapanood ko ang paglapit ni Victor sa lamesa namin. Maganda ang kasuotan at gayon din ang katawan. Malinis tingnan, ngunit may kalamigan naman ang titig nito. Nakikita ko ang mapupulang labi nito. Napanguso ako nang titigan ko ang dimple nito. Victor, bati nito at tumango naman ito ngunit sa akin huminto. Naramdaman ko ang kanyang kamay sa likod ng aking upuan. Yumuko siya at itinagilid ang ulo ng kaunti para matingnan ako. Hay, paos niyang tanong sa gitna ng lamesa namin. Nagulat ako, lalo na sa nakakaakit ng ngiting iyon na may kaunting palalamig sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang maamong talukap ay mukhang sensual at nakakaakit. Hay, mahina kong usal at uminit ang pisngi ko. Dahil sa aming dalawa ang atensyon ngayon ng mga kaibigan namin. Nandito kami para maghapunan.
Hindi ko inaasahang makikita kita dito. Ang kanyang mga labi ay marahang dumampi sa aking tainga na parang ang mga pahayag na iyon ay bawal marinig ng ibang tao. After you asked me if I'm with Atasha and you get the address of the place, sabat naman ni Divina na nakangiwi sa kanyang pinsan. Napangiti naman ako. That was back then. My stupid tactics just to get his attention. Nakakatawa na ginagawa niya rin yun sa akin ngayon. Lalo na at dumaan ako sa sitwasyon na yan. Nagtawa na naman ang mga kaibigan kong nasa lamesa. Hindi ako nagsalita o tumawa sa kanila. Napangiti na lang ako. Tumawa rin naman si Victor. Binigyan siya ng upuan ni Rico at hinila iyon sa likod ko para roon pumwesto. Napakagatlabi naman ako nang tingnan ko siya sa mukha niya. Anong ginagawa mo dito? Nandyan ang mga kaibigan mo. Kaswal kung saan. Babalik ako roon. Nag-order pa sila ng pagkain. Pinasadahan na niya ng tingin ang suot ko. Humilig siya ng kaunti at inayos ang ilang hibla ng aking buhok. Gusto ko siyang awayin. Gusto ko siyang sawayin dahil hindi ko pribadong lamesa ang amin. May mga tao sa paligid. Kahit may sariling pinagkakaabalahan ngayon ang mga kaibigan namin, ay alam kong ang atensyon nila ay paminsan-minsan na sumasagi sa gawin namin. Lalo na dahil dikit na dikit si Victor sa akin. Ang ganda mo. Uminit at pinamulahan ako ng pisngi. Ang sumipsip sa straw na si Cam ay napasulyap sa amin at tila narinig iyon. Go back to your table. Paparating ng order namin. Wala pa naman. Mamaya kapag nandyan na. Binalik niya ang titig sa akin. How's your day? Katatapos lang ng trabaho ko. Dumiretso na ako rito para kumain. Dahil nandito ka raw. Pag-amin na wika naman ni Victor. Ayos lang naman. Gusto niya itong itaboy. Pero hindi ko magawa dahil narito ang mga kaibigan namin. Hindi mo kailangang kumain pa sa labas. Magaling ka naman magluto, hindi ba? Narinig ko na marami kang natutunang pagluluto. Wika naman niya rito na nanggaling naman iyon sa kanyang ama. Thank you. Napalunok siya at tumango. Nanatili ang mga mata nito sa kanya. Tila ba nami-mesmerize sa ganda niya? Yeah. Mahina niyang sagot. Namimiss mo ba ang mga pagkaing niluluto ko? Napaangat ako ng tingin sa kanya at kitang-kita ko ang multong ngisi nito. Ipagluluto kita. Bisita ka sa bahay natin. Kumain tayo roon kapag may oras ka. Tapos ihahatid kita sa firm. Ako na rin ang susundo sa'yo. Magaan na alok naman sa kanya ni Victor. Bahay mo. May kasunduan na tayo. Inabot ko ang tubig bago ko pa yun mahawakan ay siya na ang kumuha at ibinigay yun sa akin. Walang kahirap-hirap sa haba ng braso nito. We can revise our agreement. You can stay there for free until forever. Ngumisi siya at halos mabulunan ako sa tubig na iniinom. Napaubo ako kaya agad akong inabutan naman ng tissue ni Kami. Bakit? Uhaw na uhaw ka, Atasha? Biro naman ni Atom. Kaya masama ko siyang tiningnan. Narinig naman niya ang tawa ni Victor. Hinagod niya pa ang likod ko dahil sa pag-ubo ko. Victor, what is your order? Tawag naman ni Francisco rito. At natatawa sa kanyang kaibigan na nasa lamesa pa namin. Pumunta ka na dito. Mag-order ka na ng pagkain mo. Napakagatlabi naman si Victor. Tiningnan pa ako bago nagpa siyang tumayo ito. Ihahatid kita mamaya. May sasakyan ako. Samahan na kita sa kotse mo. How about yours? Taka kong tanong. Victor! Parinig na tawag naman ni Francisco habang hawak nito ang menu. I have my bodyguards. Susunod siya sa atin. Ano? Sakay na lang ako sa'yo? Nakatayo na siya ngayon sa tabi ko at tinitingala ko ito. Kunot ang noo ko at hindi ko alam kung ano ang isasagot sa kanya. Nakita ko kung paano ulit kami sinulyapan ni Kami
Pagkatapos sabihin iyon ni Victor, ihahatid kita. Taka kong tanong. Hindi, ihahatid kita. Lito kong sambit. Ngunit tinawag na siya ni Francisco. Kaya naman umalis na ito para bumalik sa lamesa nila. When the dinner is over, agad akong nilapitan ni Victor at ang kanyang isang tauhan na tingin ko ay sinabi nitong driver. Hindi ko alam kung paano ang gusto nitong mangyari. Pero lumapit ito sa akin at kinuha ang susi ng sasakyan ko. Susundan tayo ng driver ko. Bakit dito ka sasakay? Pwede naman akong sundan mo na lang ang sasakyan ko. Inayos ko ang seatbelt at tiningnan si Victor na pinaandar na ang makina. So I can spend time with you. Don't worry. Hindi rin naman ako hihingi ng pabor na pumasok sa penthouse mo. Ayos na ako hanggang sa opisina mo. Makahulugan niya akong tiningnan. Hindi na ako umimik pa at inayos na lamang ang upo ko. Tsaka diretsyong tiningnan ang daang tinatahak namin pa uwi. Ngunit si Teo ay panay naman ang tawag sa cellphone ko. Sila ni Marta ang naiwan sa penthouse kasama si Lucia. Pinatay ko iyon ngunit huli na dahil nakita na ni Victor na tumatawag. Sagutin mo ang tawag. I want a good competition to your tutors. Mukha siyang cool and confident. Pero ramdam ko namang ang tinatagong inis nito. Lalo na at napansin ko ang paggalaw ng kanyang panga. Gusto ko mapangiwi sa kanyang sinabi. Theo talaga, loko-loko. Kilala niya si Victor at sigurado akong pinagtitripan niya ito o pinagtitripan pa sa susunod na mga araw. Sino naman may sabi sa'yo na papayagan kitang ligawan ako? Seryosong tanong ko naman kay Victor. You're impossible, Atasha. Pinapayagan mo yung lalaki na yan, tapos ako na dati mong asawa hindi? Siya ay nanatiling kalmado o sinusubukan maging kalmado man lang. Gusto ko ng patas na laban. Napasimangot naman ako sa sinabi ni Victor. Hindi makikipagkompetensya sa kanya si Teo. Baka iyon pa nga ang lumapit sa kanya at sambahin siya. Ganun talaga. Tsaka sino namang nagsabi na nililigawan ako ni Teo? Sagutin mo na baby, don't mind me. Mukhang naiinis siya sa pagtunog ng phone ko. Marahan akong bumuntong hininga at sinagot si Teo. Pero unti-unting nawala ang galit ko nang hindi si Teo ang nasa kabilang linya, kundi ang anak ko. Mami, pauwi na po ba kayo? Biglang kumalabog naman ang dibdib ko at napasulyap kay Victor. Seryoso itong nagmamaneho ngunit alam kong pinipilit na makinig sa usapan. Napalunok ako at huminga ng malalim. Kabado man ay pinanatili ko ang kaayusan sa aking boses. Nasa biyahe na ako, bakit? Kaswal kong tanong. Nakita ko ang pagsulyap sa akin ni Victor at masungit na pag-iwas ng tingin nito. Saktong huminto ito sa traffic lights. Hinilig ang kanyang siko sa bintana at marahang pinasadahan ng haplos ang labi nito. I'm just asking. Inalok ako ni Daddy Teo na uminom ng gatas ko pero gusto kong makita mo na umiinom ako dito. Wika nito. Tumikim ako at naramdaman ko ang bigat ng paghinga ko. Will you be home agad, Mami? Muling tanong nito na tila naiinip sa sagot ko. Sa sobrang haba ng pananahimik ko. Okay, uuwi na ako ngayon, baby. Bulong ko rito. Ibababa ko na ang tawag, okay? Narinig ko siyang gumawa ng tunog na nagpapahintulot sa akin na ibaba na ang tawag. Matapos marinig ang tuwa niyang tawa ay binaba ko na kaagad iyon. Malinaw na numero naman ni Theo ang nakaregister sa aking cellphone. Walang imikan matapos ang tawag. Nanatili lamang ang mga mata ni Victor sa daan. Pinaandar na niya muli ang sasakyan at wala pa ring imik ito. Baby. Mapait na ungol niya. Kinagat ko ang ibabang labi ko at sinulyapan siya. Halatang nagsiselos ang lalaking ito. He was trying hard to control it. Kasi ganyan siya. I don't remember na tinatawag mo ako ng ganyan. Namamaos at halos pabulong niyang sambit. Tila dinadamdam ang narinig. Parang bigat na bigat ito. Napanguso naman ako nang hindi ko mapigilan dahil nakakatawang hitsura niya. Bakit kita tatawagin nun? Mas matanda ka pa nga sa akin.
Tumingin naman ito sa kanya. Dinilaan niya ang ibabang labi niya at hindi makapaniwalang umiwas ng tingin. At hindi ka natatandaan sa Theodore na yon? Napanguso naman ito at pinipigilan ang pagngisi. Not funny, Atasha. Seryoso niyang akong tinapunan ng tingin. Ano? Gusto mo rin patawag ng baby? Natatawang biro ko at nung hindi siya umimik, ay naglaho ang tawa ko at napatikhim ako. Seryoso ba siya? Baliw talaga. Bakit tinatawag mo siya ng ganon? Boyfriend mo na ba yon? Hindi pa naman, hindi ba? Pwede kong tawagin ang kahit na sino sa ganong nickname. Hindi siya umimik at tila lumamig ang mood nito. Ipinagkibit balikat ko na lamang iyon at itinunang atensyon sa bintana. Kapag sinabi ko kay Victor ang tungkol kay Lucia, handa akong tanggapin ang galit niya sa paglihim ko na may anak kaming naiwang buhay pa. Pero, I don't have energy to process his anger. Magalit siya. Tatanggapin ko. Hihingi ako ng tawad. Tanggapin man niya o hindi, ayos lang sa akin. Hindi rin naman ako mawawalan. Nandito na tayo. Usal nito at pumasok na kami sa loob ng parking. Sabay kaming lumabas na dalawa. Binuksan niya ang pintuan para sa akin at ibinalik niya ang susi. Tinanggap ko iyon at nagpasalamat habang ang kanyang sasakyan ay naghihintay sa likod ng sasakyan ko. Atasha, tawag nito kaya naman napalingon ako. Nakatayo siya roon. Naghahangad na lumapit sa akin ngunit nanatili ang kanyang distansya. Pinipigilan ang sarili. Ngunit ang habag sa kanyang mga mata, ang pasensya at pagkasabik na hawakan ako. Ngunit higit sa lahat, ang paggalang ay nanatiling nangingibabaw sa lahat. I missed you. Usal sa mababang boses nito. I miss you so much. Pumipiyok ang boses niya. Kaya naman napatikhim ito. Ngumiti siya sa akin at tumango na parang iyon lang ang gusto niyang sabihin. Salamat sa paghahatid mo. Tinalikuran ko na siya at umalis na ito. Mabuti na lamang at wala na ang sasakyan ni Victor dahil biglang lumabas si Lucia para salubungin ako sa labi. Muntikan pa silang magkatakpong mag-ama.